kung paano muntik nang maging immortal si Shanks sa pamamagitan ng pagiging promoted into a Holy Knight, kung paano magiging isang ganap at official na Holy Knight ng world government si Harald na mas lalo pang magpapalakas sa kanya, at ang utos ni Imo sa kanya na magpe-play ng isang significant na role, isang significant na effect sa kung anong nangyayari ngayon sa Elbaf Kingdom, kung paano magiging masama ang ugali ni Loki, kung paano niya iimbakin ang kanyang puot at galit sa mundo nang dahil sa pagkamatay ni Ida. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakay natin dito sa ating full chapter spoiler ng One Piece chapter 1168. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video. Kaya wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Elbaf's Snow, at sa pinakaunang parte ng spoiler, malungkot na balita agad, namatay si Ida. Tulad ng inaasahan, tulad ng binanggit ng higante na lumason kay Ida na napakalital daw ng dose ng laso ng pinainom nila kay Ida na outnumbered ng days niya, na bilang ng mga araw ni Ida, namatay nga siya. Ito ang isa sa pinakinatatakutan ni Loki. Ang dahilan kung bakit nagalit nga si Loki at winasak niya ang buong Alcohol Village, kasama ng pagpatay niya sa mismong lalaking yon na nagsabi na nilason daw niya si Ida. Pero namatay nga si Ida, at sa pagkakataong ito, sumabay pa dito ang pagbuhos ng snow sa Elbaf, na para bang nakikidalamhati ang weather ng Elbaf sa pagkamatay ng supposedly magiging reyna sana ng Elbaf Kingdom na hindi lamang hinayaan ng mga elders nila. Dinamdam ito ng napakatindi ng mag-ama ni Harald at nitong si Hayrodin. Umiyak sila ng napakalala dahil sino nga ba naman ang mamatayan ng asawa, mamatayan ng ina, syempre maiiyak sila. Pero ibang naging reaksyon nitong si Loki. Dinamdam niya yon pero hindi siya nagpakita ng kahit na anong emosyon. Itinago niya ang kanyang galit. Itinago niya ang kanyang suffering and grief in silence. Dahil habang nangyayari pala ito, ikinulong pala si Loki, na hindi naman natin masisisi ang Elbaf Kingdom at ang kanilang mga regulations dahil winasak nga nitong si Loki ang buong Alcohol Village. At hindi lang yon, pumatay din siya ng harap-harapan. So just imagine kung gaano katindi ang galit ngayon nitong si Loki. After mamatay ng kanyang ina, nasa kulungan pa siya ngayon at doon pa siya nagsasuffer. Magkakaroon naman ng switching of scenes at makakarating tayo 14 years ago mula sa current timeline. At sa pagkakataong ito, mapopromote na dapat si Shanks sa pagiging isang Holy Knight. Dahil nga alam naman natin guys na si Harald, si Shanks, pareho lamang sila ng mga God's Blade or mga God's Steel, na pareho silang meron lamang shallow seal. Ang nakita natin na simpleng pact na tattoo na para bang bilog na may konting details lamang na para bang isang crosshair sa isang first person shooting game. And to be fair, kahit na hindi yun nabanggit sa context ng chapter spoiler na ito, nakita naman natin sa previous chapter na wala pang significant na ambag itong si Shanks bilang isang God's Blade, na kung ikukumpara natin dito kay Harald, napaka-useful niya. Sinusunod niya ng para bang aso ang mga utos ng world government. Pinagpapapatay nga niya at hinuhuli niya. Winawasak niya ang ship ng mga pirates na kumakalaban sa world government, habang itong si Shanks para bang nadipahan lang siya ni Garling, na dahil nga sa isa siya sa mga miyembro ng pamilyang Figarland, maaapektuhan nito ang pagka-promote niya. Na binanggit din naman ni Garling sa nakaraang chapter na si Shanks nga ay ang isa sa kanyang dalawang anak, at si Shanks ay hindi lamang nila natagpuan for 24 years at kababalik lamang sa Marijoa. Kaya naman hindi nila basta-basta pwedeng i-promote si Shanks sa pagiging isang Holy Knight, kaya nagsimula din siya sa pagiging isang God's Blade. However, the problem is, hindi sumipot si Shanks. Hindi siya dumalo sa araw na dapat ay bibigyan na siya ng Deep Sea Seal, sa araw na magiging isang official na Holy Knight na siya. With this given, alam natin guys na hindi naman talaga balak nitong si Shanks na maging isang tunay na aso siya ng world government. Ginawa niya lamang yon para mag-conduct ng isang undercover mission para makapag-extract siya ng reliable and significant na information mula sa loob ng Holy Land ng Marijoa, first-hand information na alam niya na hindi siya malilinlang, na mismong siya mismong makakakita. And that comes with the risk na kakailanganin niyang tanggapin ang pact, ang seal, specifically ang Shallow Sea Seal, kaya naging nga siyang isang God's Blade. However ngayon, natuturing na siyang isang tunay and legitimate na Holy Knight, nalalagyan na siya ng Deep Sea Seal
Hindi na siya nagpakita dahil baka maging mas malala pa ang restrictions nito at baka makasagabal pa ito sa mga pinaplano niya. Kaya ang naisip ng world government, para bang kailangan na nilang i-fill. Meron na silang numbers na dapat punuin at dapat talaga ay hindi makansela ang pag-promote nila kay Shanks. Inilipat na lamang nila ang promotion kay Harald. Na dahilan kung bakit si Harald ang naging isang official na Holy Knight. And of course, along with it, ay binigyan na din siya ng isang deep sea seal bilang isang legitimate na Holy Knight. At dahil doon, naging mas malakas pa daw itong si Harald. Kung iniisip nyo guys na malakas na si Harald before, nagagawa niyang tapatan si Rox Sebek. Mas naging OP pa siya ngayon. At immortal pa siya bilang isang Holy Knight. Just imagine kung gaano kalakas si Harald dito. At dahil nga dito na-introduce na din pala talaga guys si Imu dito kay Harald. Meaning, aware na siya dito sa existence ng one and true God sa world government na para bang itong pinakautak nila. Binigyan siya ni Imu ng isa sa pinaka-importanting mission at yun ay ang mag-create ng isang abyss circle sa loob ng Elbaf. Which explains guys kung bakit may abyss circle sa loob ng West Castle. Kung bakit nagawang mag-teleport ng mga Holy Knights sa loob ng Elbaf Kingdom na napakatagal nang iniisip ng napakaraming One Piece fans paano daw nagkaroon ng Abyss Circle sa loob mismo ng Royal Castle ng Elbaf. Ito ng explanasyon. Mismong si Harald ang gumawa nun dahil inutusan siya ni Imu. At hindi lang yon, dinagdagan pa ni Imu ang utos sa kanya. Mas malala pa dito. After nga na mag-create nitong si Harald ng isang Abyss Circle sa loob mismo ng West Castle, sa mismong throne room niya, nag-create pa ng panibagong order itong si Imu para dito kay Harald. At yun ay ang maggawa daw, mag-create ng isang giant army itong si Harald para sa world government. Na para bang inuutusan niya itong si Harald na mag-create ng isang elite na grupo ng mga higante na gagamitin ng world government for manpower. Most likely para sa gera, para sa war. However, hindi na nabanggit dito kung anong susunod na nangyari. Ang sumunod lamang na konteksto is that after daw ng command na yun ni Imu, dumating daw si Loki at si Elder Harul sa West Castle. Ngayon guys, nakita na natin ito before sa previous chapter. Ang very scene na ito at alam nyo kung anong susunod na mangyayari dito. Dito mamamatay si Harald. Nakita nila ni Loki, nitong si Harul, na pinagtatatagtad ng tusok ng mga spear itong si Harald ng kanyang mga sariling royal guards. So nangangahulugan ba ito na dito na nag-transform itong si Harald sa pagiging isang devil at kinailangan siyang patayin ng kanyang sariling mga guards? I don't think so. Dahil kung ang normal, base level pa lamang na Harald ay kaya ng tapatan si Sebek, what makes you think na kaya siyang patayin ng kanyang may hinang guards? At meron tayong explanation dyan guys na na-upload natin kahapon. At kung gusto nyong magkaroon ng idea tungkol dyan, i-visit nyo lang video yun. Ilalagay ko ang link sa comment section below. And also guys, para mas malinaw, magre-review pa tayo ng full chapter review ng chapter na to, which will be by Friday, kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video na yun. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.